At humigit kumulang kalahating milyong katao ang apektado ng mga pagbaha na dulot po ng walang halos tigil na pag-ulan sa Cainta sa lalawigan ng Rizal. May mga ilang lugar na hindi maabot dahil lampas tao po ang baha. Nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Mike, damang-dama ng mga residente ng Eastern Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal Province ang bagsik ng walang tigil na buhos ng ulan mula pa kagabi. At kanina lamang, isinailalim na sa state of calamity ang Cainta Municipality. Narito ang aking report. Umalingaw-ngaw sa buong maghapon ng tunog na ito. Audio recording ng MMDA Flood Control Center na pinatunog sa sound system na nasa tore para bigyang babala ang mga residenteng naninirahan sa tabi ng dinadaluyan ng Marikina River na lumikas na sa lalong madaling panahon. Ito'y sa harap ng panganib ng malawakang pagbaha pa dulot ng walang tigil na pag-ulan at pag-apaw ng ilog. Lumikas na sa evacuation center ang ilan sa mga residenteng nasa floodway area dito sa Pasig at Cainta. Natigil ang dredging o pagpapalalim ng ilog dahil ang crane na nagmamaniobra ng operasyon halos malubog na sa gitna ng Marikina River. 9:25 ng umaga, mula sa C5 Libis, umapaw ang bahagi ng Marikina River at tumapon ng tubig sa kalsada patungo ng Marcos Highway. Natsyempohan namin ang tagpong ito. Makikita kung paano pinagtutulungan ng mga residente na maisalba pa ang kanilang mga sasakyan na mistulang unti-unting nilalamon ng tubig. Tatangkain sana naming makapasok ng Cainta Antipolo area. Pero pagdating namin sa Masinag Antipolo, ganito ang sitwasyong aming inabutan. 10:30 ng umaga, mga kapuso. Nasa kabaan po tayo ng Marcos Highway at sa sitwasyon ngayon, hindi na po nadaraanan yung bahagi ng kalsada patungo sa area ng Masinag. Mga sasakyan na truck katulad po nito ang nakakaraan na lamang sa mga oras na ito. At sinasabing patuloy daw na tumataas ang tubig, dala ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Bali, tawid lang po natin sa tubig, sa malalim na tubig dyan sa unahan. Bali, tatawid lang po natin sila, tapos babalik po kami, tatawid natin lahat mga ano. Ba't hindi na ho nakakaraan? Hindi na po. Abot bubungan na ng pangkaraniwang bihikulo ang tubig, kaya't karamihan sa mga motorista, ipinarada na ang mga sasakyan sa kabaan ng kalsada na nagmistulang parking lot na. Pagpasok namin ng Marikina proper, lubog ang City Hall, sarado ang mga establishmento, pati mga karatig na kalsada. Sa Provident Villages, ayon sa mga barangay officials, walang isang oras ang gutter deep na baha, umangat na hanggang baywang. Nagpasya na ang karamihan na lumikas pero meron pa rin nagpaiwan at kinalaunay humingi na ng saklolo para magparescue ng lalo pang bumuhos ang ulan. Kabilang na ang 70 anyos na ginang na ito. 2:30 ng hapon, na-penetrate ng aking team ang Cainta proper. Hindi na nadaraanan ng Felix Avenue. Ang mga subdivision na nasa tabi, halos hanggang balikat ang baha. Truck na ng sundalo ang sumasaklolo dahil humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan. May ilang pang bahagi dito sa Cainta na hindi na kami pinayuhang pasukin pa dahil lagpas tao na raw ang tubig. Umaasa ang lokal na pamahalaan na ayon ng mga residente sa ipinatutupad nilang evacuation plan para na rin daw wala nang mapahamak pa sa gitna ng kaganapang ito. Mike? Emil, ano yung nakikita ko dyan? Umuulan pa ba? Kumpara sa naging sitwasyon ng pag-ulan kaninang hapon, ngayon ay medyo tumila-tila at humina. Kanina kasi, Mike, after lunch ay talaga namang napakalakas ng buhos ng ulan dito. Pati yung pagragasa ng tubig, kung ikukumpara natin kanina, ay medyo huminahina yung pagragasa ng tubig. Magandang balita para sa mga residenteng nararito sa gilid ng Marikina River at umaasa silang gagandan at bubuti ang lagay ng panahon para sila ay makabalik na sa normal na pamumuhay. Mike? Sige, maraming salamat. Mabuti naman, Emil Sumangil.